Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa panibagong araw na ibinigay niya. Today is Sunday, 24th of May, 2020. Mga kapatid, ngayon po ay ika-69th day ng lockdown dito sa ating bansa. Bukas po, pang 10th week, 10 linggo nang naka-lockdown ang Pilipinas. Sa kabila ng lahat, salamat sa Panginoon kasi we believe that God is working. Ang mga bagay na ito para pa rin sa kabutihan natin. Let's continue to trust God. Let's continue to pray na magkaroon nga ng gamot para dito sa COVID-19. Panlaban para sa COVID-19. Panalangin niyo po yung ating bansa, yung meron ng gamot dito na tinatawag nilang pabunan antiviral injection or FAI. Hindi natin alam kung bakit ba hindi pa maisama sa clinical testing. So patuloy na ipanalangin po natin yan. Ipanalangin din natin yung ginagawa ng Israel na vaccine. Nawa i-bless ni Lord yun at maging pagpapala yun para sa buong mundo. We believe that nothing is impossible with God. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Sa ating mga kapatid sa kay Anlog, miss na namin kayo. Sister Orgy and family, Sister Myla and family, Renren and family, Rochelle and family, Sarah and family, Leia and family, and also Lenny na nasa ibang bansa and her family. Mga kapatid, miss na namin kayo. Keep in touch. We believe that this too will end. Matatapos din tong coronavirus na ito. Magpatuloy lang tayo maging matiyaga sa ating pananalangin sa Panginoon. Kumusta na rin sa ating mga kapatiran sa Tacloban? Ang Manyaga family, Abadia family, Forte family, Isada family, Gudoy family, Malata family, Santos family, Fernandez family, Faraon family, at lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Tacloban. Namimiss na namin kayo. Ganon din sa ating mga kapatid sa Tabing Ilog. Ang Palias family, Donaire family, Manyaga family, ni Lester Lea, at syempre ang family ni Sister Viola. Nawa patuloy na i-provide ni Lord ang lahat ng ating mga pangailangan. Ganon din sa ating mga kapatiran sa Kanlubang. Rivera family, Venturanza family, Horvina family. Pagpalain kayo ni Lord at ingatan. At syempre ito sa bandang Lagwerta, Samiano family ni Lester Malu. Sa may Mahada naman, si Geronimo family ni Nelly at ni Arjin at ni Neil. Ganon din ang mga kapatid natin sa Los Baños, si Nanay Lucia, si Hiro. Ganon din ang family Pamplona dito sa Pasiano. Ganon din ang couple na Uriza, ang couple na apasyonado. Tapos yung mga natin, young professionals, si Mayan, si PJ, syempre, si Eliza, si Kim, si Olan. Hindi na namin kayo naririnig. Kamusta na kayo dyan? Ganon din syempre si Joy, si Rap, ayan, si Chance, si Hero, si Lou. Kumusta ka na dyan, Lou, sa Japan? Ang ating lahat ng mga teens, lahat ng mga youth, lahat ng mga young pro, men's and women's. Miss na namin kayo, mga kapatid. Nawa, patuloy na ipanalangin nyo na pagka mailift na yung lockdown, makontrol na yung virus na yan, in Jesus' name, at na tayo ay magkita-kita ng muli, physically,
mag-celebrate, magpasalamat sa tagumpay na ibibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. So, sana po tuloy natin yung ating daily devotions. Every day, nag-update po ako ng daily devotions natin, Bible reading. Nawa po patuloy natin gawin yan, pag-aralan natin ang salita ng Diyos para patuloy na nagkakaroon ng pananampalataya sa ating puso to sustain us sa crisis na ito. It's not by might nor power, but by my spirit, says the Lord. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay katulad noon, ngayon, at magpakailanman. Mula sa salita ng Diyos, tayo din magkakaroon ng katatagan. Pero syempre, iba pa rin yung sinasabi ng Hebrews 10:25. Hindi natin dapat kaligtaan ang pagtitipon, the assembling na ating magkakapatid. Napakahalaga nun. So, nawa, ipanalangin natin yan na pagbigyan na o magkaroon na muli ng gathering ang mananampalataya tungo sa pagsamba sa Diyos. Hallelujah! Kung meron po kayong mga patotoo, mga kapatid, pwede nyo pong i-post sa ating FB account. Lagay nyo po doon para makiki-rejoice kami sa inyo sa mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos sa maraming sa langit, isang magandang umaga po. Salamat po sa patuloy na buhay at lakas na pinahihiram niyo sa amin. Thank you, Lord, because you are faithful and true. We believe, Lord, that all things work together for good. Bagamat na-extend ang lockdown at hindi pa rin po namin alam kung patuloy itong may extend, we pray for your will, your perfect will to be done. Lord, continually we pray na nawa makontrol na ang coronavirus na ito. Nawa, Lord, sa iyo kami umaasa. Nawa po magkaroon na talaga ng vaccine or gamot that will defeat coronavirus. Help us, Father. Sa iyo po dinudulog namin ang mga bagay na ito sapagkat ikaw lamang talaga ang tunay na makakatulong po sa amin. Patawarin mo po ang mga kasalanan namin ng mga tao. Kaya't nag-come up, Lord, sa ganitong sitwasyon. But still, we believe that all things will work together for our good. Because you love us, because we love you, and because you have called us according to your purpose. Lord, speak also to us today as we study your word. Be glorified in our midst, Father in heaven. And may your Holy Spirit enlighten our minds that we may be able to understand your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Review po muna natin yung ating napag-aralan last week patungkol sa kahalagahan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa susunod na henerasyon. Mahalaga po na syempre simulan natin sa gospel, pero hindi tayo matatapos doon. Mahalaga na matrain din natin yung new generation para sa susunod na pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon. Last time na pag-aralan natin na syempre ang unang-unang responsible in teaching the Word of God sa mga anak ay ang mga parents. Nakita natin yan sa Deuteronomy 6:5-9 and also 11:19-20. Mahalaga na ang ating mga anak ay makakilala sa Diyos. Maunawaan nila ang mabuting balita, magsisi talikuran ng mga kasalanan, sumampalataya sa Panginoong Hesus, at tunay na tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso.
maghari ang Panginoon sa kanilang mga buhay upang ang ganapin nila ay hindi yung sarili nilang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Mahalaga na yung fear of God ay maitanim sa kanilang puso. Magkaroon sila ng matatag at established na personal relationship with God. Kasi kapag hindi natin sila naipakilala sa Panginoon or hindi natin sila na-sharean ang mabuting balita, hindi maganda ang mangyayari sa next generation na ito. Pag sila na ang mauupo sa leadership, pag sila na ang mamumuno. Nakita natin yan sa Judges 2:10-13. Kapag ang generation na susunod ay hindi nakakilala sa Diyos, gagawa ito ng mga bagay na masama na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So yun yung gusto nating iwasan, na yung mga anak natin o mga apo natin ay tumalikod sa Panginoon. Ayaw natin yon na mangyari. Kaya dapat ngayon pa lang, nagsisikap tayo na ipaunawa sa kanila kung ano ang mabuting balita. Tanggapin nila si Lord sa kanilang mga puso. Magkaroon sila ng faith, genuine repentance, at mabuild yung relationship nila. Maging matatag sila at tapat sa Panginoon. Nakita din natin yung kahalagahan ng Paul and Timothy relationship sa pag-pass on to the next generation ng pananampalataya sa ating Diyos. So una sa family, pangalawa syempre sa body of Christ. Mayroong Paul na magdi-disciple at may Timothy na i-disciple. Napakahalaga na may relasyon tulad ng sa magulang, tatay or nanay or big brother, big sister. Napakahalaga nun na yung mga nauuna sa pananampalataya ay maging matatag at maging mabuting halimbawa sa mga mas bata sa pananampalataya. Nakita rin natin doon yung kahalagahan na ipagkatiwala o continue to pass on the gospel, the word of God sa susunod, sa mas younger na makakakilala sa Panginoon. Tayo na ahead ang magiging good example for them. Teaching yung mas younger ones na magkaroon ng matatag na relasyon sa Panginoon. Yung pastors and sheep na relationship, equip ng pastors ang mga members, ang mga kapatiran, upang sa ganoon magawa ng buong body of Christ ang kalooban ng Diyos. Kasi ang pagkilos po ng Panginoon ngayong last days ay hindi naman pang isang tao, kundi ang gagalaw ay yung body of Christ. Lahat ng mananampalataya, sapagkat ibinuhos na ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. So pakanasain natin na tayo ay ma-empower at patuloy na ma-refill ng Holy Spirit. We really need God's power para to continue to share the gospel. So hindi natin gusto na mapahamak ang next generation. Ngayon pa lang, let's do everything we can. Kasi alam natin na kasama natin si Lord. Let's share the gospel to them. Let's train them tungo sa pagsunod sa Diyos. Ituro natin sa kanila ang buong counsel ng Bible. Hindi yung isang area lang. Hindi pwedeng puro salvation lang. Kailangan matutunan nilang kainin yung mga, syempre, milk muna, spiritual milk. Then later on, solid. Kailangan silang mag-grow, mag-matured para magawa nila ang kalooban ng Panginoon. So, yan ating mga napag-aralan last time. Ngayon, parang pa rin, continuation ng topic na yan.
may dalawang klaseng generation. Sana yung the best yung generation na susunod. Makikita natin sa pag-aaral natin ngayon, sa pagpasa natin ng mabuting balita, ng salita ng Diyos, ng full counsel of God to the next generation. May dalawang klaseng tao or generation na magiging lingkod ng Diyos. May kita natin to sa Biblia. Pero nawa, yung pinakamabuti ang maging next generation. Kasi sa dalawang ito, yung una, ang masama at mangmang na lingkod. Pangalawa, ang tapat at matalinong lingkod. Take note of that. Lingkod ito. Ito ay supposed to be mananampalataya na nakakakilala sa Diyos. Pero malalaman natin. Buksan natin ang ating Biblia sa 1 Samuel chapter 2, beginning with verse 12. Ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. Sino ba si Eli? Si Eli po ang high priest sa mga panahon na yon. Bali, nakalipas na yung mga hukom or judges. Namatay na si Joshua. Sumunod ay, nung namatay na si Joshua, yung next generation ay hindi nakakakilala sa Panginoon. So, nagpadala ang Diyos ng mga judges o hukom. Pero parang roller coaster ang nangyari sa kanila during those time. Kapag buhay yung hukom, sumusunod ang mga Israel. Pero pag namatay na yung hukom, magiging masama na naman sila. Ganon yung nagiging cycle nila. At this very moment sa 1 Samuel, nandoon pa rin sa Shiloh yung tabernacle. Doon pa rin nakatayo. At sa mga panahon na ito, si Eli ang high priest. At may mga anak na lalaki si Eli. Katuwang niya ito sa paglilingkod sa Diyos. Pero makikita nga natin niya sa verse 12. Ngayon ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. Ito yung unang uri ng lingkod ng Diyos. Masama at lapastangan. Hindi kalugod-lugod na lingkod ng Diyos ang mga anak ni Eli. Dito makikita natin na posible pa lang may mga naglilingkod sa Diyos na hindi naman pala tunay na nakakakilala sa Diyos. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ng mga anak ni Eli, dapat kilala mo rin ang taong iyong pinakikinggan kung tunay nga bang lingkod ng Diyos o hindi. Ang mga ito ay considered na second generation kasi si Eli, siya yung first generation na naglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, yung next generation niya ay yung kanyang mga anak. Parang nasa ministry sila kasi anak sila ni Eli. High priest yung tatay nila. Kaya automatic na maglilingkod din sila sa templo. Pero wala silang personal na pagkakilala kay Yahweh. Delikado yon. Halimbawa, yung pastor, meron siyang mga anak. Yung mga anak niya ay nagsiserve din kay Lord. Napakaganda. Pero dapat nakakatiyak ang ama na talagang na-born again yung kanyang mga anak. Naging bagong nilalang, hindi kinasanayan lang nila o kinamulatan nila. Parang sa kanila ay tradisyon lang. Ganun ang nangyari dito sa mga anak ni Eli. Mahalagang may communicate natin ang salita ng Diyos, especially the gospel, at magkaroon sila ng personal na pagkakilala sa Diyos. Hindi yung
kilala nila ang Diyos dahil sa sinasabi mo lang. Kailangan kilala nila ang Diyos personally. Sa kanilang sariling buhay, kilala nila ang Panginoon. Mas mabuti pa kung siguro, di ba doon sa sitwasyon ni Ellie, mas mabuti siguro kung tinanggal na lang niya yung mga anak niyang yun eh. Kesa nagpatuloy sa paglilingkod. Nilalapastangan naman nila ang Panginoon. Kaya lang, medyo ang pagkakamali ni Ellie doon, hinayaan niya eh. Hinayaan niya pa rin na patuloy sa paglilingkod. Nakakalungkot. Huwag nating ipilit na magpastor din ang mga anak ng mga pastor. Kung nakikita mong tiwali, walang disiplina, o hindi nagbabago, kahit na anak pa yan ng pastor, tanggalin mo. Disiplinahin mo kung ayaw magpadisiplina. Hindi dapat magkaroon ng bias. Kasi anak mo yan. Kahit na bad example yan, anak mo pa rin yan. So, hayaan mo lang mag-minister. Hindi, mali yun. Kailangan disiplinahin mo. Makita ng mga tao, ng congregation, na dinidisiplina mo anak mo. Kung hindi magbabago, tanggalin mo sa ministry. Kasi kung hindi malulugod si Lord. Mamaya malalaman natin. Kasi kapag inalis mo, halimbawa si Ellie, inalis niya yung mga anak niya, ibig sabihin nun, hindi niya inaayunan. Hindi siya sang-ayon. 'Di ba? Kasi kapag hinayaan mo, it only means na sinang-ayunan mo rin. 'Di ba? Nakonsinti mo rin. On our part, very strong yung decision na tanggalin. Umabot sa puntos na ganon. Pero kung yun ang kailangan gawin para hindi magalit si Lord, dapat talagang gawin yun. Sa ngayon, maraming mga tao ang nagpipreach, nagsishare, bagamat di natin tiyak. Kasi alam niyo po, kahit sa panahon ni Paul, tignan natin sa Philippians 1:15-19, may mga taong nangangaral nga ng salita ng Diyos. Pero, tignan natin yung motibo nila. Verse 15, Philippians 1:15-19. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Ulitin ko. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. For I know that through your prayers and the help given by the Holy Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. So dito sa verse na to, makikita natin na may tunay na mga ngaral. Tunay as in, totoong gospel yung pinipreach, tapos may tamang motibo. May malinis na motibo tungo sa pagsunod sa bilin ni Lord na Great Commission. At tungo doon sa motibo na gustong marami ang maligtas. Merong genuine preacher of the gospel, pero meron ding nagpipreach lang kasi naiinggit. O kaya nakikipagkompetisyon out of rivalry. Pero ganun pa man, meron pa rin talagang mga ngaral na tunay at genuine.
Kaya lang, nakakalungkot nga lang. Kahit pala nung panahon pa ni Paul, meron na talagang peke. Nagpipreach pero inggit pala ang nagtutulak sa kanya. Nagpipreach kasi gusto lang makipagkompetisyon. Gustong masabing magaling. Gustong matawag na pastor. Alam niyo yun, may mga taong parang gusto lang nilang irespeto sila. O kaya gusto lang nila na kahit papano may magawa. Hindi, mga kapatid, ang pagpapastor ay calling talaga ni Lord. Lahat tayo ay inatasan na mag-share ng gospel. Pero hindi naman tayo lahat ay inatasang maging pastor. Napakahalaga na hindi ikaw self-called pastor. Tinawag mo lang ang sarili mo, o gusto mo lang kasi igalang ka ng mga tao, o gusto mo lang kasi sikat ka, o for ego's sake. Mga kapatid, mali yung motibo. Nawa, pag tayo maging ganon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maging Bible study leader, gawin mo yan kasi yan yung best for you. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para to sing in the choir, to minister sa pagpupuri kay Lord, para tumugtog, gawin mo yan ng buong puso. Pero, magsishare ka pa rin ng gospel kasi yun ay para sa lahat ng mananampalataya. Okay? Pwede kang umaawit kay Lord, naglilingkod ka sa Kanya. At the same time, meron kang hawak na Bible study. At the same time, sumasama ka na mag-evangelism. Yun. Tama yun. Hindi porket sa music ka na, ayaw mo na mag-share. Ayaw mo nang mamigay ng tracts. Oops, something's wrong with you. Kasi lahat tayo ay may generic call to go and make disciples. Amen? Hindi yan ibinigay lang sa pastor. Ang pastor actually ay nandyan to equip the body of Christ, to prepare them for the work of ministry. Yes, role ng pastor na mag-share. Pero role ng pastor na i-equip ang body of Christ. Dahil lahat tayo ay gagawa according to the roles o gampanin na ibinigay ng Diyos sa atin na nagsasama-sama tungo sa pagbahagi ng mabuting balita. Yun yung ministry natin sa mundo. Meron pa rin tayong ministry sa body of Christ. Okay? So, balik tayo dun kay Eli. Ano ang ginagawa ng mga anak ni Eli? Tingnan natin sa verse 13. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan, na pagka ang sino may naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote. Samantalang ang laman ay niluluto na may hawak sa kamay na tinidor na may 3 ngipin. At kaniyang dinuduro sa kaldero o sa palayok. At lahat ng nadadala ng tinidor ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa Shilo sa lahat ng mga Israelita na nagpupunta roon. 15. Oo, bago nila sunugin ang taba, ay lumalapit ang tauhan ng saserdote at sinasabi sa lalaki na naghahain, magbigay ka ng lamang maiihaw para sa saserdote, sapagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw. At kung sabihin ng lalaki sa kanya'y, walang pagsalang kanila munang susunugin ang taba at saka mo kunin kung gaano ang nasain ng iyong kaluluwa. Kanya ngang sasabihin, hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon, at kung hindi ay aking kukuning sapilitan. At ang kasalanan ng mga binatang yaon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon.
sapagkat nilalapastangan nila ang mga handog sa Panginoon. So, ang ginagawa pala ng mga parang boy o bataan ng mga saserdote, inuutusan nila yon na kunin na agad yung nilalaga pala nga yun eh. Kasi kapag nalaga na yun, isi-separate. Dun pa lang isi-separate. Pero hindi pa man tapos ilaga, sa pilitan na kumukuha ng parte nung nilalaga na pagkain. Kukunin na agad-agad. Hindi tama yung ginagawa nila. Hindi ganun ang bilin ng Panginoon. May instruction kasi yan na dapat sundin. So yung ginagawa ng mga kalalakihan na yun, na inuutos ng saserdote o nung mga anak ni Eli, ay paglapastangan sa mga handog sa Panginoon. Hindi kalugod-lugod. Isa na namang nakakalungkot na pangyayari sa loob ng templo. Take note of that. Nangyayari yun sa loob ng templo. Kung sino pa ang dapat na nagpapakita ng pagrespeto sa Diyos, ang siyang gumagawa o nag-uutos ng kalapastanganang gawi. Dapat ang naglilingkod sa Diyos ang unang magpakita ng mabuting halimbawa, lalo na sa mga sagradong bagay. Dito, sagrado ang mga handog at mga ikapu, offering, burnt offering, tithes, lahat yun ay sagrado kasi yun ay para sa Diyos. Handog yun ng mga Israel na para sa Diyos. Naghahandog din sila ng mga hayop at may malinaw na guidelines sa paghahandog. Kaya lang nilalabag ang mga saserdote. Damay pa nga yung mga boy. Inuutusan lang yung mga yun eh. Hindi sila kusang gumagawa ng ganon, kundi sila ay napag-utusan lang. So meron pang mga damay o nadadamay na inosente. Sa panahon natin ngayon, paano kaya yung ganon? Ang unang handog natin sa Diyos ay ang ating katawan. Diba? Sabi sa Romans 12:1 na ating katawan ay banal. Ihandog natin ang ating katawan bilang banal na handog. Tignan natin yan. Romans 12. Okay, verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kasi ngayon, hindi na tayo naghahandog ng sinusunog na para sacrifice natin kay Lord. Ang gusto ng Diyos na ihandog natin ay ang ating katawan. Hindi para sunugin, kundi maging buhay na handog, a living sacrifice. Ibig sabihin nakatalaga na tayo para sa Panginoon, holy and pleasing to God. Kapag ang katawan mo ay ginamit mo sa kasamaan, sa imoralidad, nilalapastangan mo ang Diyos kasi ikaw ay templo ng Diyos. Again, hindi kalugod-lugod kay Lord yun. Kung gagamitin mo ang anumang bahagi ng iyong katawan para sa kasalanan, hindi malulugod ang Diyos. Napakabuti na ihandog mo ang katawan mo as a living sacrifice. Buhay ka, pero ang buhay mo ay hindi na sa'yo. Nakatalaga na para sa Panginoon. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yan yung una nating handog kay Lord. Yan ay ating pagsamba sa Diyos. So take note, huwag mong sabihin Kristiyano ka tapos immoral ka. Kalapastanganan yan sa Panginoon. Huwag mong sabihin Kristiyano ka tapos manginginom ka, nagdudroga ka.
Naninigarilyo ka? Ano mo mga bisyo? Hindi ka lugod-lugod kay Lord yun. So napakahalaga na maunawaan mo yon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon at talikuran mo ang kasalanan na yan. Dahil hindi malulugod ang Diyos sa'yo. Kalapastanganan yon. Dahil ikaw ay templo ng Diyos. Di ba sabi sa 1 Corinthians 6:16? Tignan natin yan. Or 2 Corinthians. 2 Corinthians 6:16. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. We are the temple of the living God. So tayo yun, yung katawan natin, diyan nakatira si Lord. Napakahalaga na ingatan natin yon. Ganun din sa 1 Corinthians 6. Tignan din natin yan. 15. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. For he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Okay? Take note. Huwag mong gagamitin sa kalokohan ng katawan mo. Kasi ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Okay? Remember that. Hindi mo gamitin yung katawan mo sa pita ng laman o sa bisyo. Ano yung sabi ng Panginoon? Sa 1 Corinthians 6:9 and 10? Kapag sinisira mo yung katawan mo, verse 9, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Huwag mo sabihing anak ka ng Diyos, tapos immoral ka, magmamana ka pa rin, nakaharian ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, iiwanan mo ang kasamaan. Kasi hindi nalulugod ang Diyos. Sino mang magsira sa katawan na yan ay sisirain din ng Diyos. Kasi, kay Lord yan eh. Hindi yan iyo. Sa Panginoon ang katawan na yan. Ikaw ay tagapag-ingat niyan. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? 17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. Kaya wag mong sirain yung katawan mo sa kahalayan, sa imoralidad, sa bisyo. Kasi ikaw mismo ang masisira. Mapapahamak ang kaluluwa mo. Okay? Mabuhay ka na may kabanalan. Mabuhay ka
bilang sagradong katawan para sa Panginoon. Pangalawa, ano pa yung paghahandog natin? So, unang ino-offer natin kay Lord is our bodies. Okay, yan yung ating unang pagsamba kay Lord, to offer our bodies as holy, living sacrifice and pleasing to God. Pangalawa, sa atin ding pagbibigay, sa ating ikapu or tithes and offering. Sagrado rin yun, kasi yun ay para sa Panginoon. Ano ang sabi sa 1 Chronicles 16:28-29? 1 Chronicles chapter 16 verse 28. Ascribe to the Lord, O families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Whenever you come into the temple of God or into the place of worship, meron ka ring daladalang offering. Handog mo sa Diyos. Your tithes and offering, you bring those things sa templo or sa lugar na pinagsasambahan mo sa Panginoon. Makikita rin natin yan sa Malakay. Malakay chapter 3 verse 10. Sabi diyan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it. So yun, dinadala mo yun sa kung saan ka nag-worship kay Lord, kung saan yung local church mo. That is where you bring your tithes and offering. Sagrado yan kasi para yan sa Panginoon. At gagamitin yan para sa Panginoon. Dapat din itong mapangasiwaan ng naaayon sa kalooban ng Diyos, ng buong katapatan at may pagsusulit sa Diyos at sa tao. Kasi sagrado ito eh. Hindi mo ito pwedeng gamitin para sa pansarili mong layunin. Hindi ganon. O mishandling of church funds. Hindi pwede yung ganon. Dahil sagrado ang mga ito. Mahalagang transparent ang pamunuan patungkol dito. Kasi ang ating batas ay gusto din nila or talagang nasa batas na ire-report din ng church yung kanyang financial statement yearly. At mahalagang sumunod tayo doon. Okay? Hindi porkit pastor ka, hawak mo yung pera at gagawin mo kahit anong gusto mong gawin doon sa perang yon. Hindi po ganon. Dahil hindi yun pera ng pastor. Yun ay pera ng Diyos. Mayroong tamang paggagamitan ang mga iyon. At dapat hindi hawak ng pastor yung pera na yan. Doon yan sa treasurer. Doon yan sa deacon na naka-assign dyan. Nakilala mong tapat. Kapag ang deacon na yan na treasurer ay gumaya kay Judas, nako, hindi maganda ang ending ni Judas. Kinukupitan mo yung kaba ng yaman ng Diyos o gumagawa ka ng kakaibang gawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Take note. Hindi malulugod ang Diyos kasi banal, sagrado yung pera na yan. Dahil yan ay tithes and offering. Binibigay sa Diyos yan. So napakahalagang yan ay nahahawakan ng tama in accordance to the Word of God. May reporting. Hindi pwedeng hindi mo alam kung saan napunta yung pera. Lumipad na lang. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi malulugod ang Diyos sa atin, kundi tayo mapagkakatiwalaan.
Ipakita mong ikaw ay katiwa-tiwala sa pamamagitan ng reporting mo. Sabihin mo sa kongregasyon. Dapat anytime na gustong makita ng congregation yung record na yan, nandyan yan. Maipakita mo. Napakahalaga na tayo ay tapat. Kung hindi tayo tapat sa mga yaman ng mundo, paano pa tayo pagkakatiwalaan ng Diyos na mga heavenly blessings, na mga souls, na mga mas dakilang blessing kaysa sa pera? So we need to be faithful. Ano ba yung ginagawa ni Judas? Tignan natin sa John 12, 4-7. Mahalagang alam natin to. Kasi, baka hindi ka tapat sa area na to. Nako, hindi maganda. Tignan natin sa John 12 verse 4. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Okay, ang sitwasyon dito, kasi si Mary, na kapatid ni Lazaro, binuhos niya yung perfume na napakamamahaling perfume sa paan ni Lord. Aba, nag-object si Judas. Sabi niya, ang mahal ng pabangong yan ang katumbas ng halaga niya ay 1 taong sweldo. Sayang yan, sabi ni Judas, no? Dapat yung pinagbili na lang natin yan at ipinamigay natin sa mahihirap. Oops! Parang ang ganda ng sinabi, pero may masamang motibo ang puso ni Judas. Hindi tunay na dalisay ang motibo niya. Sabi sa verse 6, he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Okay? Kinukupitan niya. Kinukuhaan niya yung kanilang money bag. Yung lalagyan nila ng pera. Kaya niya gustong ibenta yung perfume na yon, hindi dahil sa totoong nag-aalala siya o nagmamalasakit sa mahihirap, kundi malaking pera yon. Malaki ang makukupit niya ron. Nakakalungkot. Huwag nating isipin na naiisahan natin ang pera o ang tao sa pamamagitan ng pagkupit sa tithes and offering o paggamit ng hindi mo nire-report kung saan mo dinala. Kasi ikaw ang naglalagay ng distraction sa iyong buhay. Katulad ng ginawa ni Judas. Take note of that. Yung pagre-report ay pagtulong sa'yo para ikaw ay maging tapat. Para hindi ka ma-destroy palang araw. Katulad ni Judas. Remember, you will reap what you sow. Kumbaga, consequent yung ginawa mo. Halimbawa, humawa ka ng apoy, napaso ka, consequent yun. Walang ibang may sala nun kundi ikaw. Kasi hinawakan mo yung apoy. Kapag ikaw ay nagnakaw o ginamit mo sa hindi karapat-dapat yung pera ng church, mananagot ka sa Diyos. Mananagot ka. Ano nangyari kay Judas? Sa Luke chapter 22 verse 3. Sabi rito, then Satan entered Judas called Iscariot, one of the 12. So ano nangyari kay Judas? Sa patuloy niyang pangungupit, sinaniban siya ni Satanas. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Ang sagradong bagay ay sagrado. Huwag niyong gamitin sa kalokohan o sa pansariling hangarin niyo. Kasi makakapasok ang kaaway
sa buhay nyo. So, ano nangyayari sa kanya? Sa kanyang kasamaan? Kasi hindi siya nagsisi, kundi patuloy niyang ginawa ito. Nabalot ng kasakiman ang puso ni Judas. Sumadib sa kanya ang demonyo. Ano naging wakas niya? Hindi maganda. Alam nyo na. So please, wag mo nang gayahin pa o daanan pa ang daan na dinaanan ni Judas. Maging tapat ka sa Diyos. Napakahalaga na maging tapat ka para sa ikabubuti mo yon. Sana matuto na tayo sa nakaraang pangyayari na yon. Maging warning na yon sa atin. Tulad ng sinasabi ng Roma 15:4. Ano ba ang sabi doon? Roma chapter 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scriptures, we might have hope. Alam mo na yung mangyayari. Matuto ka na sa nangyari, sa nakaraan. Wag mong hawakan yung mga bagay na sagrado at gamitin sa kasamaan. Wag. Kasi hindi makakabuti sa iyo yun. Kung mayroong mga tapat na tao, yun ay dapat na mga anak ng Diyos. Hindi yung mas tapat pa sa iyo yung unbeliever. Tapos lingkod ka pa ng Diyos. I mean, kung ganun ka lang, ikaw na mismo, bumaba ka na lang sa posisyon mo. Matakot ka sa pwedeng mangyari sa'yo. Magsisi ka. Talikuran mo yung kasalanan na yan at umalis ka na lang. Kasi hindi magiging maganda. Magiging pula ka para sa pangalan ng Panginoon. Mas maigi pang kung pastor ka, huwag ka nang magpastor. Please lang. Huwag ka nang magpastor. Magsisi ka, manumbali ka sa Diyos. Maglingkod ka, pero hindi na as pastor. Kasi, ang laki ng pula mo. Halimbawa, nag-adultery ka. O kaya, ninakawan mo ang church fund. Hindi maganda. Mag-resign ka na lang. Pero syempre, manumbali ka sa Panginoon. Maglingkod ka pa rin, pero hindi doon sa mataas na posisyon na yon. Kasi hindi ka na good example. Okay? Nakakalungkot kung yung unbeliever tapat tapos ikaw nalingkod, hindi ka tapat. Shame on you. 'Di ba? Hindi tayo naglulukuhan dito. Tayo ay dapat na tapat kasi anak tayo ng Diyos. Sabi nga sa 1 John 3:7, He who does what is good belongs to God. Patunayan mo sa Diyos ka. Ang gawin mo ay tama at mabuti. Hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay. Sa mga ginagawa, malalaman mo kung tunay at tapat ang isang tao. So, kailangan transparent ka dyan eh. Kung alam mo na may ginagawa kang kalokohan, huwag mo itago. Ihayag mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, magsisi ka. Pati doon sa kongregasyon na hawak mo. 'Di ba? Hindi pwedeng itago yan. Hindi ka pagpapalain ni Lord. Ikaw na ang maghahayag kaysa biglang sumabog. Anyway, ang isang kasamaan kapag hindi na ituwid ay manganganak pa ng mas maraming kasamaan. Mapalad ka kung ikaw ay itutuwid. Mapalad ka kasi may pag-asa ka pang maituwid. Pero kung ayaw mong magpatuwid, yan talaga ang hopeless na. Halimbawa, yung magulang, dinidisiplina yung anak. Ayaw nung anak, nagmamatigas, nagre-rebelde. Mapapahama kang anak na yon. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos at dinidisiplina ka na isa pang lingkod ng Diyos, ayaw mo magpadisiplina, mapahama ka. Napakahalaga na tanggapin mo yung disiplina para ikaw ay maituwid.
Kasi ang isang kasamaan ay manganganak pa ng maraming kasamaan kapag hindi yan naituwid. Pero maraming Kristiyano ang talagang ayaw magpatuwid. Mas pipiliin pa nilang umalis o humiwalay na lang kaysa magpailalim sa pagtutuwid. Pero nakakalungkot yun. Kasi kaya kayo tinutuwid, tinuturing kang anak. Gusto kang isaayos. Hindi ka hinahayaang lumaki ng liko. Pag ayaw mong magpatuwid, manganganak pa yung kasamaang ginawa mo. Yung isang yan ng marami pang kasamaan. Nakakatakot yun. Kapahama ka nang naghihintay sa'yo. Katulad na nangyari kay Judas Iscariot. Hindi na kontento sa pangungupit. Hindi nagtagal. Binenta niya pati si Jesus. Sinaniban na si Judas ni Satanas. Ano nangyari? Sad to say, nagpakamatay siya. Kasi hindi siya agad-agad nagsisi. Yun yung nakakalungkot dun eh. Ayaw mong aminin yung kasalanan mo. Instead na aminin mo, napahiya ka na kasi nalaman na. Ala, sana wag na mangyari yun sa inyo. Dahil hindi ka lugod-lugod kay Lord yun. Ang mga anak naman ni Eli, hindi rin tumanggap ng pagtutuwid. Kaya yung mga ginagawa nilang kasamaan, nanganak pa ng maraming kasamaan. Nadagdagan at nadamay pa ang ilang mga tao. Yung mga tao na naglilingkod din sa Diyos, nadamay pa sila. Kasi may posisyon yung yung masama. Yung lingkod ng Diyos, may posisyon yun eh. E di may mga tao yun sa ilalim. Pati yung mga tao sa ilalim nila, nadamay nila. Nadamay yung mga dalaga na naglilingkod. Nadamay din yung mga kabinataan na inuutusan para gumawa ng kasamaan. Sa verse 22, balik na tayo sa 2 Samuel 2:22. Si Eli nga ay totoong matanda na at kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel at kung paano sila'y sumisiping sa mga babae o sa mga dalaga na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Pero yun mo yun, pagkain, tapos ngayon, babae na. Pati yung mga babaeng naglilingkod, mga dalaga, nilalapastangan nila. Isa na namang paglapastangan ang ginagawa ng mga lingkod na anak ni Eli sa buong Israel. Nakakalungkot. Ibig sabihin, nadamay pati yung buong bayan. Kapag ang isang lingkod ng Diyos ay ayaw magpatuwid, gagawa pa yan ng panibagong kasamaan. Madadamay ang buong kongregasyon. Nakakalungkot isipin yun. Kung ang lingkod ay tiwali, madadamay ang buong bayan ng Diyos, yung hinahawakan niyang kongregasyon. At may kahalayan pa silang ginagawa sa kapwa lingkod din ng mga kababaihan. Yun, yung mga anak na binata or mga anak na kalalakihan ni Eli. Actually, may asawa din naman yun eh, yung anak ni Eli. Ang isang kasalanan kapag hindi naagapan o naituwid ay manganganak pa ng mas malaking kasalanan. At alam natin na ito ay magbubunga ng kamatayan. Higit na masakit ito sa kalooban ng Diyos kasi lingkod pa niya ang gumagawa ng kasamaan. Kung nangyari yan noon, maaari pa rin mangyari yan ngayon. Kaya dapat maging maingat ang mga naglilingkod sa Diyos, maging tapat sa Diyos, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Remember, bilang lingkod ng Diyos, inaasahan ng Diyos na tayo ay maging mabuting katiwala. Maging faithful tayo. Sa mga pangangasiwa sa pera, maging maingat. Huwag kang masilaw sa pera at ang perang yan ay hindi iyo.
Napakahalaga na merong kang katuwang dyan eh. May deacons na hahawak dyan. Nakatuwang mo na pangangasiwaan yan. Napakahalaga noon na naaayon sa salita ng Diyos. Yung paggamit mo niyan. Hindi mo yan gagamitin para sa sarili mo. Gamitin mo yung tithes and offering para sa sarili mo. Magpatayo ka ng magandang bahay mo. Bumili ka ng kotse mo. Kunin mo yung mga tithes and offering na yan. Hindi mo na i-record. Gagawa ka ng mga activities. Mga kapatid, ipakita natin na tayo ay tapat sa Diyos at sa mga tao. Tayo ay magsusulit sa Diyos balang araw. Ngayon pa lang, maging tapat na tayo sa pagsusulit dito sa mundo. Kasi hindi tayo makakalusot sa pagsusulit sa Diyos. Kung dito nakakalusot ka, ay sa Diyos hindi ka makakalusot. Dapat maging tapat at magsulit o magkaroon ng tapat na reporting sa mga kapatiran. Patunayan mo na tapat ka. Ipakita mo kung ilan yung pumasok na pera at kung saan mo ginamit. Bawat sentimo. Naka-record yan. I-report mo yan sa sino mang kapatiran na gustong makita yan. At syempre, i-report mo yan sa SEC, sa financial statement. Okay? Dapat maging tapat sa pagsusulit o sa reporting. Patunayan mo ang iyong katapatan at sumunod din sa pagsusulit sa pamahalaan. Mamuhay ng tapat sa harapan ng Diyos. Hindi rin pwedeng may paboran. Kahit anak mo pa, disiplinahin mo yan. O kaya tanggalin mo. Gumagawa ng kalokohan, di mabuting halimbawa, tanggalin mo. Hayaan mo munang magkaroon ng tunay na pagsisisi bago mo ibalik. Hindi yung may kalokohan ginawa, hindi mo tinanggal, hindi mo dinisiplina. Nakakita ng kongregasyon yon. Kinonsenti mo. Wala kang ginawang pagtutuwid sa kanya. Nakakalungkot yon. Kasi, kasalanan yun eh. Hindi magkakaroon ng genuine repentance yung puso ng tao. Magkakaroon siya pride. May kita niya na, hindi pala ako kayang disiplina eh. Kasi mahalaga yung ginagawa ko. Pride will enter. Mahalaga ang kabanalan at katapatan, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. At sa next generation. Kapag nakita ng next generation na ikaw ay nagpapabaya, hinahayaan mo lang, hindi mo tinutuwid, malamang-lamang, ganyan lang din ang gawin nila. Kasi sino ba tutularan nila? So be a good example. Sa verse 23, at sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Ito sabi ni Eli sa mga anak niya. Sapagkat aking nabalitaan sa buong bayang, ito ang inyong mga masasamang kilos. Yung mga tinatago nila, hindi naman tago. Mahayag at mahayag. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Ngunit, kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kanya? Gayon may hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama, sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon. Nakita natin dito ang katigasan ng ulo ng mga anak ni Samuel at ang malaking accountability sa lingkod or sa likod ng paglilingkod sa Panginoon. Okay? Merong accountability. Hindi yan pagandahan o papugian o pagalingan. No. It's all about faithfulness. Katapatan sa harapan ng Diyos. Yun ang mahalaga. Kasi kita ni Lord yung totoong motibo ng puso eh. Mayroong malaking accountability sa likod ng paglilingkod sa Panginoon.
Hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito posisyon lang. Ito ay sagrado at napakahalagang ikaw ay maging tapat. Napakahalaga na masumbungan ka ng Diyos bilang lingkod niya na tapat, sumusunod sa Kanya. Hindi mukhang tapat, hindi parang tapat, kundi tunay na tapat. Ano ang sabi ng Diyos kay Eli sa verse 27? At naparoon ng isang lalaki ng Diyos, okay? A man of God came to Eli one day at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, napakita ba ako ng hayag sa sangbahayang ng iyong ama nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sambahayan ni Paraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ni Israel upang maging saserdote ko, upang maghandog sa aking dambana, upang na aking iniutos sa aking tahanan at iyong pinararangalan ng iyong mga anak ng higit kaysa akin, upang kayo'y magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan? Kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinasabi nga na ang iyong sambahayan ay ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan, at yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. So, ano nangyari? Hindi sila naging tapat. Kinukuha nila yung handog bago pa man ito maihandog kay Yahweh. Actually, matataba sila. Literally, physically, ang tataba nila. Kasi yung mga dapat ihahandog kay Yahweh, binabawasan talaga nila eh. Actually, may part naman talaga doon ang mga lingkod ng Diyos. Pero ang ginagawa kasi nila, lumalagpas sila. Sabi doon, nagpakataba. Talagang tumaba sila. Sinamantala nila ang mga paghahandog. Pananamantala na naging kalapastanganan. Kasi hindi kasama yun eh. Hindi dapat ganon yung ginawa nila. Sa mga ginawa nila, hindi nila naparangalan ang Diyos. Sa verse na ito, makikita natin ang kahalagahan ng pagbibigay karangalan sa Diyos. 'Di ba? Sa pangalan ng Diyos. Hindi mo pwedeng baliwalain kasi the name of the Lord is holy. Kailangan sumunod ka. Hindi porkit ikaw ang mataas ang katungkulan dyan sa church, gagawa ka na ng kalokohan. Hindi ganon. Huwag mong itulad sa mga politicians ang pagiging lingkod ng Diyos. Mahalaga sa Diyos na ikaw ay tapat at pinapahalagahan mo ang honor o karangalan ng kanyang banal na pangalan. Kasi kapag hindi mo binigyan karangalan ang pangalan ng Diyos, nananagot ka. Hindi malulugod si Lord. Hindi ito tolerate ni Lord yung ganon. Makikita natin dito, tinuwid ni Lord si Eli upang disiplinahin ang kanyang mga anak. Pero, hindi niya tunay na ginawa. Kaya pati si Eli, hindi rin naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 31, narito, ang mga araw ay dumarating na aking ihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama, upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sambahayan, at iyong mamasdan ang kadalamhatian sa aking tahanan, sa buong kayamanan na ibibigay ng Diyos sa Israel, at mawawalan ng matanda sa iyong sambahayan magpakailanman. So, ibig sabihin, hindi tatanda kasi mamamatay ng maaga. At ang lalaking iyo na hindi ko ihiwalay sa aking dambana ay magiging upang lunhusin ang iyong mga mata at papanglawin ang iyong puso. At ang madlang
mararagdag sa iyong sambahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan. Yun. Hindi natatanda, sa kabataan pa lang mamamatay na. At ito ang magiging tanda sa iyo na darating sa iyong dalawang anak, kay Opni at kay Pinies. Sa isang araw, sila'y kapwa mamamatay. Yun yung dalawang anak niya na gumagawa ng kalapastanganan sa Diyos. Sila'y kapwa mamamatay. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa nais ng aking puso at nasa aking pag-iisip, at ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan, at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahira ng langis magpakailanman. At mangyari na bawat isa sa naiwan sa iyong sambahayan ay paroroon at yuyukod sa kanya, dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay. Magsasabi, sinasamo ko sa iyo, ilagay mo ako sa isa sa mga katungkulang pagkasaserdote upang makakain ako ng isang subong tinapay. Yun yung mangyayari. Bakit mangyayari yun? Yun yung naging consequent ng kanilang kalapastanganan sa loob ng templo, sa mga sagradong handog sa Diyos at sa mga iba pang kasamaan. Take note, walang kinikilingan ng Diyos. Siya ay makatarungan. Ngunit ang Diyos din naman ay mapagpatawad sa pusong tunay na magsisisi. Sinabi ng Diyos kay Eli ang mangyayari bilang babala. Kaya lang, parang wala ding naging pagsisisi sa puso ni Eli. Yun yung nakakalungkot doon. Naganap yung prophecy. Lahat ng sinabi na yon ng lingkod ng Diyos na pumunta kay Eli. So mga kapatid, maging tapat tayo sa Diyos at mamuhay tayo na may pagsunod sa kanyang kalooban. Bigyan natin ng karangalan ang kanyang kabanal-banalang pangalan. Diyan po muna ako hihinto. Yung sa pangalawa na lingkod ng Diyos, next week na. Yung second point natin, ang tapat at matalinong lingkod. So, sa mga napag-usapan natin o na ibahagi ko sa inyo, tignan agad natin yung ating sarili. Huwag tayong magturo ng iba. Maging tapat tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal na Diyos. Ituring natin na sagrado o na sa lahat yung ating katawan. Gamitin natin ito, ihandog natin ito sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito yung spiritual act of worship. Napakahalaga nun. Hindi pwedeng ang ganda ng sinasabi mo, pero ang ginagawa mo sa katawan mo ay hindi kalugod-lugod kay Lord. Pangalawa, maging tapat tayo sa mga sagradong handog sa Panginoon. Una, syempre, yung katawan natin. Pangalawa, sa finances, sa ating mga tithes and offering. Okay? Ibigay natin yun sa Panginoon at yung mga nangangasiwa doon ay maging tapat. Isulat nyo lahat ng pumapasok at isulat nyo rin lahat ng lumalabas. Magkaroon ng transparency, katapatan sa Diyos at sa katawan ni Kristo. At syempre sa ating pamahalaan, we set the good example. Kung ang church ay lalabag dito, anong good example ang maipapakita ng church sa mundo? So, tandaan po natin yan mga kapatid. Kung merong dapat mabuting halimbawa, tayo yon. Sabihin niyo po, ako yon. Kung ikaw ay gumagawa ng kalikuan, eto na ang time para magsisi ka na, talikuran na yan. Ihayag mo ang ginagawa mo. Kung kailangan kang idisiplina, tanggapin mo para sa iyo yun. Pag hindi ka nagpadisiplina, kapahamakan ang naghihintay sa iyo.
Mahal ka ng Diyos kaya mo naririnig to. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. So sana ang gawin mo, magsisi ka. Manumbalik ka sa Diyos. Repent. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pero kailangan, ihayag mo yan. Kailangan, merong magtuwid sa'yo. Hindi yung sarili mo lang magtutuwid sa'yo. Mahalaga may magtuwid sa'yo at may makatulong sa'yo sa pagtutuwid na yan. Or else, tatago mo na lang yan. Mapapahama ka. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Maganda umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you for your word today. Ikaw po ang mangusap sa bawat puso ng bawat isa. Nawa Lord, bigyan ka namin ng karangalan sa isip, sa salita at sa gawa. Ihandog namin ang aming mga katawan sa iyo bilang living sacrifice, holy and pleasing to you. At nawa Panginoon, maging tapat kami sa pagkakaloob namin sa iyo. Tulungan mo kami Lord na maging tapat at matalinong mga lingkod mo. Maraming salamat Ama, sa iyo po ang kataas-taasang papuri, pasalamat, pagsamba at pagluwalhati. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos, mga kapatid.